Kung OFW ka at may anak ka, this video is for you. Kasi ang tanong na hindi natin masasagot, paano mo paaralin yung anak mo kung wala ka na doon? Alam mo kung bakit ka nag-abroad? Hindi para sa'yo, para yan sa pamilya mo. Para sa anak mo, lahat ng hirap dinanas mo, yung init, yung pagod, yung loneliness, tiniis mo kasi may pangako ka. Hindi ka kasama sa birthday ng anak mo, hindi ka kasama sa first day of school niya. Ilang Pasko na naman ang dumaan pero wala ka doon. At okay lang sa'yo yon, kaya mo yon kasi may isang bagay ka na sinabi mo sa sarili mo. Papaaralin kita anak, kahit na malayo ako. Pero let's be honest, paano? Paano mo tutuparin yung pangakong yan? Kasi yung katawan mo may expiry date. Lalo na kung seaman ka, construction ka, or factory worker ka, hindi forever ang lakas mo. Yung kontrata mo, hindi guaranteed. Pwedeng hindi ka na ma-renew, pwedeng mag-downsize yung company. Pero kahit mawala ang income mo, kailangan pa rin mag-college ng anak mo. Hindi mag-iintay yung UP, yung LaSalle, yung Ateneo, yung school na pangarap niya. Hindi nila sasabihin, okay, next year na lang. So ngayon, anong gagawin mo? Dalawa lang option sa educational planning. First option is, you save now and then earn interest. Nag-ipon ka habang malakas ka. Nag-ipon ka habang nakapagbarko ka pa. The second option is, borrow money, pay interest. Dahil sa tagal mo sa ibang bansa, tagal mo sa pagbabarko, wala kang naipundar. Pagdating ng age 18 ng anak mo, kailangan mong mangutang at magbayad ng interest. So ngayon, anong option ka doon? Kung option 1 ka, panoorin mo tong video hanggang dulo, ipapakita ko sa iyo kung paano. Kung option 2 ka, walang judgment, pero yung video na to, baka hindi para sa iyo. Sa educational planning, gagamit tayo ng isang endowment plan. No? Let's say, for example, yung isang client ko kumuha ng 1 million pesos na sum assured. Okay? Let's say yung client ko, gusto niya lang mag-ipon ng 5 years. Okay? So, dahil malakas pa siya doon, may kontrata siya, so nag-ipon siya ng 5 years. Okay? After 5 years, stop na siya maghulog. No? Hintayin niya lang yung year 10. Kasi pagdating sa year 10, makakakuha na siya ng 10% guaranteed. The word is guaranteed payout. No? 10% ng ano? Ng sum assured. So, sa example natin, 100,000 per year. 100,000, 100,000, 100,000 until year 20. Okay. So, magkano ang total na nakuha niya? 1 million pesos. Pero, pagdating sa year 20, ibibigay na yung buong sum assured niya, which is 1 million pesos. 1 million pesos. And mind you, habang naguhulog ka, at kung may mangyari sa'yo, 2 million agad ang mapupunta sa beneficiaries mo. Bakit? Kasi life insurance pa rin ang isang endowment plan. Okay? So, times 2 siya ng sum assured. So, kahit hindi mo matapos yung plan, natapos na yung plano para sa kanila. Okay? Kasi 2 million agad yung mapupunta sa kanila. Ngayon, balik tayo sa simula. Yung sinabi mo na papaaralin kita anak, kahit malayo ako, yung pangako na yan, hindi na lang siya salita. Kasi may plano. At ito, yung plano. Kung gusto mong malaman kung magkano ang kailangan mo, base sa edad ng anak mo, budget mo, or goal mo, message mo lang ako. No pressure, no obligation, i-compute natin. Kasi ang pinakamahal na regalo na mabibigay mo sa anak mo is hindi yung balikbayan box, kundi yung diploma niya.